Padre, pabinyagan ko sana ang anak ko. Ano ang ipangalan mo sa kanya? Tigre po. Ano? Hindi pwede, Doming. Pangalan ng mabagsik na hayop yan. Pwede, Padre. Kung pwede ang leon, edi pwede rin ang tigre. Pwede! Doming, doming, pwede lahat. Doming, doming, pwede lahat. Doming, doming, pwede lahat. Doming! Pwede lahat. Doming, pwede lahat. Isang manunulat, matalino, malalim ang pag-iisip, pero laging naiidlip. Walang pinagkaiba sa kwago. Iba't iba ang pagkatao, bida, kontrabida, at mapagmasid. Mga kaibigan, huwag kaligtaang pakinggan ang araw-araw na pakikipagsapalaran ni Doming sa kailaliman ng panaginip. Doming, pwede lahat. Isinulat at sa direksyon ni Letty Astudillo Aquino mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! At ngayon, inyong pakinggan ang pakikipagsapalaran ni Doming sa ilalim ng panaginip. Narito ang kwento na ating pinamagatang Foodpacks naman pala. Dito sa ating dula, Doming, pwede lahat. Si Kagawad Saludo naman pala ang officer of the day ngayon. Oo. At ayan, wala na naman yata siya. Napapansin ko sa kagawad na yan, siya ang palaging pinakahuling dumarating kapag may regular session. Pag ganitong Biyernes naman, palaging walang officer of the day. Siya ang nakatoka tuwing Biyernes, Chairman. Di nyo lang napapansin itong nakaraan kasi madami kaming nandito. Parang hindi nahahalata. Ngayon ko lang napansin kasi walang masyadong dumating na kagawad. Opo, Chairman. Ako lang naman ang halos palaging nandito sa barangay hall na nawiwili din magpalipas ng oras dito. Kung wala kang ibang pupuntahan ngayon dito, di ikaw lang na naman ang may iwan. May seminar ang sekretary at treasurer, kaya wala din sila. Opo, Chairman. Ako na lang. Wala namang problema dyan. Sige. Ay, magandang araw sa inyo, Chairman. Kagawad Doming. Nandito ka na pala, Kagawad Saludo. Akala namin hindi ka darating. Pasensya na po, Chairman, kung ngayon lang ako nakapag-duty. Kasi marami akong pinagkakaabalahan nung nakarang duty ko sana. Ganun ba? Priority po kasi. Inaasikaso ko ang pangkabuhayan ng pamilya ko. Family first, sabi nga ng iba. Di po ba, Kagawad Doming? Oo naman. Ganun ba, Kagawad Saludo? Maalala ko. Kailan nung nag-utiking tayo bilang opisyal ng barangay? Medyo matagal na din, Chairman. Oo. Nangako tayo bago tayo umupo bilang mga opisyal ng barangay. Nangako tayo sa mga kabarangay na bumoto sa atin, na nagpaupo din sa atin dito. Hindi ba, Kagawad Saludo? Oo naman po, Chairman. At yan ang pinangakuan natin.
hindi naman libre ang serbisyo natin dahil meron naman katumbas na halaga. Meron naman tayong honorarium. Ha? Tumatanggap naman tayo, hindi ba? Opo, Chairman. Oo naman, Chairman. Sige. Mabuti kung alam niyo. Yun lang ang masasabi ko. May meeting ang lahat ng mga barangay chairman sa bayan. Kaya aalis na ako. Bahala muna kayo dito sa opisina, ha? Opo, Chairman. Nandito naman kami ni Kagawad Dumeng. Hindi ba, Kagawad? Sige, alis na ako. Ay, nagsalita naman ito. Di man lang yata nakapansin. At last, nakatapos ako ng isang istorya. Email ko na to. Send. Ayan. Na-send ko na. Bahala na sila sa publication. Ayusin ko na nga itong mga nagkalat sa mesa ko. Nang makauwi na. Ay, tanghali na naman. Ayusin ko muna ito bago ko iiwan. Nakakahiya naman kung magulong iiwanan ko. Teka. Kanina pa lumabas si Kagawad Saludo. Mahigit 2 oras na yata. Hindi porket andito akong nagsusulat umalis na. Hindi man niya tapusin ang duty niya. Ay, wala na naman. Hindi ako pwedeng umuwi kung hindi babalik si Kagawad Saludo. Ay, pagod na naman tong mga mata ko. Uupo ako sa gilid at sasandal ako sa cabinet. Mapapansin ko kung may darating na tao. Pero sana bumalik si Kagawad Saludo na officer of the day para makauwi na ako. Ay, talagang pagod na at ako. Ay, kakaginhawa lang ito pag ipipikit ko. Nasaan ang asawa ko, Domeng? Si Kagawad Saludo, ate? Oo, si Kagawad Sigla Saludo. Grabe naman, Ate Ligaya. Parang galit kayo sa pangalan ni Kagawad Saludo, Sino ang asawang matutuwa sa kagaya ng taong yon? Mabuti sa'yo. Dahil masaya pa rin siguro ang asawa mong si Rosa kahit naghiwalay na kayo. Ate Ligaya, correction, hindi kami naghiwalay ni Rosa. Ang ibig kong sabihin, kahit nasa malayo si Rosa. Ayun. Pero bakit ba? Hindi nyo ba alam kung saan nagpunta si Kagawad Saludo? Sabi niya, magjo-duty siya dito sa barangay hall. Pero nasan siya? At isa pa, ito ka naman pala. Bakit kailangan pa niyang pumunta dito? Ang dami sanang pwedeng trabahuin sa bahay. Ate Ligaya,
Obligasyon ni Kagawad Saludo ang pumunta dito sa araw ng duty niya. Siya ang nakatoka na mag-duty dito sa opisina. Pero umalis naman siya. Kung ganon, pumunta siya dito? Nandito siya kaninang alas 9. Pero hindi ko na alam kung nasaan siya nagpunta. Dahil wala pang isang oras, di ko na siya makita. Mag-aalas 12 na ng tanghali. Hindi pa siya bumabalik. Ngayon na nga. Ibinilin kong umuwi siya dahil siya ang magluluto. Ha? Pero hindi ko na siya mahintay umuwi. Kaya pumunta na ako dito saan ba siya pumunta? Hindi ko nga po alam. Naglaho siyang parang usok. Aba, nagagalit kaya tang pinagtatanungan ko Doming. Hindi naman. Basta, hindi ko alam kung saan nagpunta si Kagawad Saludo. Hanapin nyo na lang dyan sa labas. Sige. Humanda sa akin yang lalaking yan. Ano ba yan? Ganyan palang ugali ng asawa ni Kagawad Saludo. Wala man lang kagalang-galang magsalita. Under niya man yata si Kagawad Saludo. Saan naman kasi nagpunta si Kagawad Saludo? Kung ganon, umalis din siya nung nakaalis na ako sa opisina? Opo, itay. Ang hirap niyan, dumating si Ate Ligaya na naghahanap sa kanya. Parang galit siya sa asawa niya. Ganon ba? Sus. Normal na talaga na ganyan si Ligaya. Kung magsalita, parang laging may kasalanan si Sigla. Bagay silang mag-asawa. Oo nga no. Kahit ganon si Ligaya, masigla pa rin si Sigla. Aaliwin niya si Ligaya, kaya lagi pa rin nagiging maayos ang pagsasama nila. Oo, ganyan talaga sila. Kinaaaliwan na nga lang na pinag-uusapan ng mga tao noon, nung bago mag-eleksyon ng barangay, lalo nung panahon ng kampanya. Kung ganon, nanalo siya dahil sa pangalan niya. Yung pangalan nilang mag-asawa, kamo. Sigla at Ligaya Saludo. Oo nga no, magandang kombinasyon. Pero bakit nga ba kasi ganon ang pangalan ni Kagawad Sigla? Ay kasi Siglo ang ipinangalan ng lolo niya nung bagong panganak daw. Pero dahil mahilig siyang tumawa nung kapanganak pa lang, pinalitan ng nanay niya ng Sigla. Ganyan nga ang pangalan nilang mag-asawa. Bagay na bagay. Tama ka dyan, Gusteng. Pero ang hirap niyan, hindi naisip ng mga bumoto na kung manalo siyang kagawad, pwedeng yung asawa niya ang parang magiging acting na kagawad dahil under niya si Kagawad Sigla. Yun lang. Na yun ang nangyayari ngayon. Parang si Ligaya nga ang kagawad, di ba? Kahit tingnan nyo, lalabas din ang pagkamataas na ugali ni Ligaya na akala mo kung sino. Kinakaya-kaya lang niya talaga si Sigla. Hay nako, hindi pwede yan. Makakarinig siya sa akin ng hindi niya gustong salita kung lalabas ang ganyang ugali niya. Oras na ng sesyon pero kulang pa yata tayo. Ay, wala pa sila Kagawad Saludo at Kagawad Usaw, Chairman. Hay nako. Opo, Chairman. Wala pa po sila. Ay, Chairman! Ay, on time pa naman pala ang dating ko. Hindi pala nag-uumpisa ang sesyon. Andito ka, Ligaya? Nasaan si Kagawad? Nasaan si Kagawad? Nasaan si Kagawad Saludo, Ate Ligaya? Ikaw naman ang dumating. Kwan,
Ay, chairman, masakit ang tiyan ng asawa ko. Kaya pumunta ako dito para i-proxy ko siya. Iproksimo? Kamo si Kagawad Saludo? Opo, chairman. Hindi kasi siya makakarating na makisesyon. Ano yan? Sinong nagsabi na pwedeng iproksihan ang kagawad kung absent sa sesyon, ha? Masakit nga ang tiyan niya, chairman. Hindi makakarating si Sigla. Umuwi ka na, Ginang Ligaya Saludo. Sabihin mo sa asawa mo na gumawa ng excuse letter at isubmit niya dito sa barangay. Yon ang dalhin mo dito. Hindi ba mas mabuti kung ako na lang ang makikimiting para may makakapagboto? Narinig mo naman ang sinabi ko, Mrs. Saludo. Opo, chairman. Sige, uuwi muna ako, chairman. Dalian mo! Ay, naku naman ang mga taong ito. Oh, bakit, Gusteng? Para kang nanghihina. Ay, mas malala pa yata dyan sa nanghihina na sinabi mo, Sofing. Bakit ba? May problema na naman ba sa kasama mong mga opisyal ng barangay? Parang ganyan na nga. Oh, sino naman sa kanilang problema ba? Si Kagawad Saludo. At baka pati si Kagawad Palisok dahil palagi namang absent kung meeting at kahit may activity sa barangay, wala silang dalawa. Bakit hindi ka mag-aksyon dyan? May pagkakataon pa sila na mag-make up. Pero kung lumagpas na sa 3 ang pagliban nila, ibang usapan na yan. Kausapin nyo muna sila. Mahirap din naman pag napag-iinitan mo lagi. Kung sa pakikipag-usap, madami na. Pero parang wala silang pinapakinggan. Parang walang silbi ang sinasabi ko sa kanila. Ano? Di ka nila pinapansin? Ganon? Yun nga. Kaya para makita natin, ang akala yata kasi nila wala akong alam at kayang gawin. Sige, bahala ka dyan. Pero kalma ka lang, Guste, ha? Wag mong sobrahan ng magalit at baka makasama din sa'yo yan. May paparating na bagyo. Pero sana hindi matuloy. Dahil sa balita, may posibilidad na lumihis at hindi na magtuloy dito. Sana malakas ang dasal natin para hindi talaga tumuloy dito sa atin. At kahit ganon, maghanda pa rin tayo. May emergency bayanihan pagkatapos ng pananghalian kahit na wala pang ulan. Bawat sektor, yayain natin ang mga kabarangay na hindi busy para linisin ang mga kanal hanggang sa mga sinkhole na patutunguhan ng tubig para maiwasan ang baha. Yung mga kagawad na in charge sa bawat sektor ang mamumuno kung ano ang dapat natin gawin. Ngayon nyo ipakita sa mga kabarangay ang importansya ng serbisyo bilang opisyal ng barangay. Pero, nako, kulang tayo. Kulang yata kayong mga kagawad. May absent na naman. Si Kagawad Saludo, Chairman. Wala ba si Kagawad Saludo? Si Kagawad Saludo ang wala, Chairman. Absent.
Siya pang officer of the day ngayon. Sabi ko na nga eh. Sige, hindi na bale. Emergency na ito, kaya hayaan nyo na. Ligaya, anong ginagawa ng mga kapitbahay? Bakit naroon sila sa may sinkhole sa kabila? Anong malay ko dyan? Bakit? Di mo alam, ikaw ang officer of the day ngayon? Hindi nga ako nag-duty. Tingnan mo nga. Baka may binibigay na ayuda. Silipin mo nga. Oo nga, ano? Sige na, dalian mo at baka maubusan tayo. Oo nga, ano? Teka lang at magbibihas ako ng blusa at magsusuklay lang ako. Nakakahiya. Ay, huwag ka nang magbihis. At sa pang oras. Ay, magpakanda ka pa. Oo na, alis na ako. Nako. Oo nga. Ako ang officer of the day ngayon. Pero hindi ko alam ang nangyayari sa barangay. Papaano? Palagi kasi akong absent. Ayuda ka mo. Ay, diyan kayo magaling, Ligaya. Ay, naku. Kwan, Supeng. Siyempre, nakakapagtaka ang kumpulan ng mga kapitbahay Di mo ba nakikita na may hawak silang walis tingting, daspan at mga itak? May pala pa. Kwan. Ay, maglilinis na sila dito sa purok ninyo dahil di nyo naman alam maglinis. Di kayo marunong maglinis ng bakuran nyo. Bayanihan na naman, Ligaya. Hindi mo alam? Sige, umpisa nyo nang maglinis dyan. Ay, nako, ang daming basura dito sa purok na kinasasakupan ni Kagawad Saludo. Sige. Nakakahiya. Tulungan tayo. Kami lang ni silang hindi tumutulong. Maglilinis pa sila mismo dito sa tapat namin. Sige mga kasama. Matapos tayo dito, balik tayo sa Barangay Garden. Ituloy natin magtanim ng mga halaman at masitas na kagaya ng mga napatubo na doon. Pero, ayos din naman. Pasalamat ako at isinyali nila ang linisin ang tapat namin. Hayaan ko na lang yung mga yan na nagsisipag-sipagan. O sige, kunin ninyo ang mga food packs nyo. Pasensya na dahil yan lang ang kaya naming ihandog sa inyo na masisipag na magbayanihan. Aba, ay meron naman palang ayuda. Ay bakit hindi nyo man lang ako sinasabihan? Ay nako, hindi ayuda ang mga yan, Kagawad. Hindi ayuda. Food packs yan para sa mga nagbayanihan. Bakit? Hindi mo alam, Kagawad? Walang para sa'yo, Kagawad. Hindi ka ha? bayanihan Ay, pambihira. Food packs naman pala. Hindi naman kayo Hindi ba ikaw ang officer of the day ngayon, Kagawad Saludo? Ha? Oo. Officer of the day ka pa ngayon, Kagawad Saludo. Officer of... Nakaidlip na naman ako. Ay, napanaginipan ko naman yung kasama kong kagawad. At dyan nagtatapos ang isang kwento sa pakikipagsapalaran ni Doming sa ilalim ng panaginip. Sa panulat at direksyon ni Leti Astudillo Aquino.
Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!